Matagal ng panahon ang nakalipas, sa isang malayong lupain na tinatawag na Babylonia, may isang lalaking nagngangalang Ezekiel. Ngunit si Ezekiel ay hindi basta ordinaryong tao. Siya ay pinili ng Diyos, para sa isang napaka-espesyal na layunin. Ito ay upang maging isang propeta. Si Ezekiel ay isang pari. Bilang pari, umiikot ang kanyang buhay sa templo sa Jerusalem, ang pinakabanal na lugar, para sa mga tao ng Diyos. Doon, siya'y tumutulong sa pangunguna sa pagsamba, nag-aalay ng mga handog, at nagtuturo sa mga Israelita, tungkol sa mga batas ng Diyos, at kung paano sila dapat mamuhay. Ipinanganak si Ezekiel sa isang napakahirap na panahon, para sa mga Israelita. Sa loob ng maraming taon, unti-unti silang lumayo sa Diyos. Sa halip na sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos, tumalikod sila, at sumamba sa mga huwad na Diyos, mga idolong gawa sa kahoy, bato, at metal. Lumamig ang kanilang mga puso. Inapi nila ang isa't isa, sinuway ang mga utos ng Diyos, at binaliwala ang maraming babala, na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, tulad ni Jeremias at Isaias. Paulit-ulit silang sinabihan ng Diyos na magsisi, talikuran ang kanilang masasamang gawain, at bumalik sa Kanya. Ngunit karamihan sa kanila, ay tumangging makinig. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at kasalanan, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng isang makapangyarihang kaaway, laban sa kanila at ito ang Babylonia. Ang Babylonia, ay isang makapangyarihang imperyo, pinamumunuan ng isang malakas at ambisyosong hari, na si Nebuchadnezzar. Sa magkakasunod na pag-atake, ipinadala ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga hukbo, upang sakupin ang lupain ng Juda, kung saan naruroon ang Jerusalem, ang banal na lungsod ng Diyos. Sinira ng mga sundalo ang mga tahanan, ninakawan ang mga kayamanan, at giniba ang maraming gusali sa lungsod. Pati ang sagradong templo, na pinaglingkuran ni Ezekiel. Higit pa rito, dinala ng mga Babilonyo ang maraming Israelita, palayo sa kanilang bayan. Kasama si Ezekiel sa mga banihag, at pinilit silang maglakbay ng daan-daang milya, patungong Babylonia. Noong panahong iyon, si Ezekiel ay nasa edad na humigit kumulang 25 taong gulang, bata, puno ng mga pangarap, at handa nang simulan ang kanyang paglilingkod bilang pari. Ngunit sa halip na maglingkod sa templo, natagpuan niyang isa siyang bihag sa isang banyagang lupain. Ang Babylonia ay kakaiba at hindi pamilyar. Ang wika, ang mga kaugalian, ang pagkain, ang mga Diyos na sinasamba nila, lahat ay ibang-iba. Tiyak na labis ang lungkot, pagkalito, at takot na naramdaman ni Ezekiel. Hindi alam ni Ezekiel na may mas dakila pa palang plano ang Diyos, para sa kanyang buhay, isang planong lampas pa sa mga pader ng templo. Ipinakita sa kanya, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang mga plano para sa paghuhukom, at ang mga pangako ng panunumbalik. Si Ezekiel ay hindi na magiging isang ordinaryong pari lamang, kundi isang propeta, isang sugo ng pag-asa, para sa isang bayang nakakaramdam ng pag-iisa at kawalan. Kahit nasa banyagang lupain, kasama pa rin ng Diyos ang kanyang bayan. At sa pamamagitan ni Ezekiel, pinaalalahanan sila ng Diyos, na ang kanyang mga pangako ay totoo pa rin. Na hindi niya sila kinalimutan, at darating ang araw, na muli niya silang iuuwi sa kanilang bayan. Pagkatapos, may isang kamangha-manghang pangyayari. 5 taon matapos siyang dalhin sa Babylonia, naranasan niya ang isang makapangyarihang karanasan. Nabuksan ang langit, at nakita niya ang mga pangitain mula sa Diyos. Sa kanyang pangitain, nakita ni Ezekiel ang 4 na kakaibang nilalang, mga umiikot na gulong na puno ng mga mata, at isang nakakasilaw na liwanag. Sa gitna ng lahat, ay may isang trono, at sa trono ay may isang nilalang na tulad ng tao, nagniningning na parang apoy, at kumikislap na parang tinunaw na metal. Ito, ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Napasubsob si Ezekiel sa kanyang mukha. Pagkatapos, ay narinig niya ang isang tinig. Tinawag siya ng Diyos upang maging propeta. Mababasa natin ito sa Ezekiel Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4 na ganito.
Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinapasabi ng Panginoon. Ito ang simula ng bagong misyon ni Ezekiel. Ibinigay sa kanya ng Diyos, ang isa sa pinakamahirap na tungkulin, at ito ay mangusap sa mga taong ayaw makinig. Sila ay galit, mapait ang loob, at puno ng reklamo. Sinisisi nila ang Diyos sa kanilang mga suliranin. Pakiramdam nila'y iniwan na sila ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, ay sila ang unang tumalikod sa Diyos. Hindi laging madali pakinggan ang mga mensahe ni Ezekiel, ngunit puno ang mga ito ng katotohanan. Sa Ezekiel Kabanata 36, talata 26 hanggang 27, sinabi ng Diyos ang ganito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito ang pangako ng Diyos na panunumbalik, pagbabago, at muling pagkabuhay. Kahit gaano pa kabigo, at patay, ang kalagayan ng Israel, kayang ibalik ng Diyos ang kanilang buhay. Isa sa mga pinakamakapangyarihan, at di malilimutang sandali sa buhay ni Ezekiel ay nang bigyan siya ng Diyos ng isang pangitaing tuluyang magbabago sa lahat. Ang pangitaing ito ay hindi lamang para kay Ezekiel. Ito ay para sa buong bansang Israel. Isang mensahe ito ng pag-asa, kahit sa panahon na puno ng kabiguan. Mababasa natin ito sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 1 na ganito. Nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Nabigla si Ezekiel sa nakita niyang dami ng tuyong buto. Sobrang dami, at napakatutuyo, senyales na matagal na silang patay. Pagkatapos, ay tinanong siya ng Diyos ng isang makapangyarihang tanong. Mababasa ito sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 3. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon. Isang tanong na tila imposibleng sagutin. Paanong mabubuhay muli ang mga tuyot, at walang buhay na buto? Ganap na silang patay, ngunit hindi alam ni Ezekiel ang sagot. Ipinakita ng sagot ni Ezekiel, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi niya alam kung paano, o kung posible bang mabuhay muli ang mga buto, ngunit alam niya na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ng imposible. Pagkatapos, binigyan siya ng isang kakaibang utos. Mababasa ito sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 4. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Nang sambitin ni Ezekiel ang mga salita ng Diyos, nagsimulang gumalaw ang mga tuyong buto. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim, at tila walang pag-asang sitwasyon, kapag nagsalita ang Diyos, may pagbabago. Ang mga buto ay hindi lamang bahagi ng mga patay na katawan. Sila ay kumakatawan sa isang patay na bansa, ang Israel. Ang mga tao ng Israel ay espiritual na patay at walang pag-asa. Sila ay natalo, dinala sa pagkabihag, at tila kinalimutan na. Ngunit sapat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, upang ibalik sila sa buhay. Kahit mukhang walang pag-asa ang lahat, maaari tayong magtiwala, na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nitong baguhin ang anumang sitwasyon, gaano man ito katuyot o kawalan ng buhay. Habang patuloy na nagpapahayag si Ezekiel, may kamanghamanghang nangyari. Unti-unting nabuo ang mga katawan. May lumitaw na laman sa mga buto, at natakpan ito ng balat. Buo na ang mga katawan. Ngunit kahit kumpleto na ang anyo ng mga katawan, wala pa ring buhay sa kanila. Para silang mga estatwa, maganda at mukhang buhay, ngunit walang espiritu.
Muling nagsalita ang Diyos kay Ezekiel na mababasa natin sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 9. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nang sambitin ni Ezekiel ang mga salitang ito, pumasok ang hininga ng buhay sa mga katawan, at sila'y nabuhay. Tumayo ang mga katawan, at hindi lang sila basta nabuhay, sila ay naging isang napakalaking hukbo. Ang hiningang pumasok sa mga katawan ay hindi lamang pisikal na hininga. Ito ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na buhay. Sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 11 hanggang 14, ipinaliwanag ng Diyos ang kahulugan ng pangitaing ito kay Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ito ay isang pangako ng pagpapanumbalik. Ipanunumbalik ng Diyos ang Israel, ibabalik sila sa kanilang lupain, at hihipan ng buhay ang kanilang tuyong mga buto. Isa itong pangako ng muling pagkabuhay, hindi lang pisikal, kundi espiritual rin. Muli silang magiging bayan ng Diyos, nabubuhay na may espiritu ng Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang pangitain ng tuyong mga buto, ay nangyari rin sa atin ngayon. Tulad ng mga buto sa lambak, may mga pagkakataon, na pakiramdam natin ay patay na tayo sa loob. Hinarap natin ang mga pagsubok, na tila imposibleng lampasan. Ang ating mga pangarap, relasyon, at pag-asa ay tila ganap ng natuyo, parang mga buto. Ngunit ang magandang balita ay ito, kayang bigyan ng Diyos ng buhay, ang kahit anumang tila patay na. Ang kanyang salita ay may kapangyarihang baguhin ang sitwasyon, at ang kanyang espiritu ay may kapangyarihang bigyan tayo ng bagong buhay. Kung pakiramdam mo'y nawawalan ka ng pag-asa, o espiritual na patay ka na, alalahanin mo ang pangitain na ito. Kayang hipan ng Diyos, ang bagong buhay sa iyo muli. Kaya niyang ibalik ang iyong pag-asa, pananampalataya, at layunin sa buhay. Kailanman ay hindi ka masyadong malayo, para buhayin muli ng Diyos. Saan ka man nakakaramdam ng kawalan ng buhay, ng pag-asa, o ng pagkalimot, tandaan mo, nakikita ka ng Diyos. Mayroon siyang plano, kinabukasan, at pag-asa para sa iyo. Ang hinihingi lamang niya ay magtiwala ka sa Kanya, kahit ang tanging nakikita mo lamang ay tuyong mga buto.